hard to breathe, but that's alright. Hush. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Oh, 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 oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Kabutihan ang mananaig sa kamay ni Benhur Abalos. Sasamahan ka sa dapat kalagyan. Benhur Abalos sa kanyang puso't isipan. Magandang kinabukasan sa bagong Pilipinas. Gawa hindi salita, kalaban ng kriminal. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Oh, 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 oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Benhur Abalos, tumutulong sa naaapi. Siya'y makadiyos, makatao at makakalikasan. Benhur Abalos, pagkakaisa ang kanyang nais. May malasakit at nagmamahal sa bayan. Gawa hindi salita, kalaban ng kriminal. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Oh, 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 oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! It's hard to breathe, but that's alright. Ayan, hindi na naririnig. Sorry. Naka-off yung mic natin, mga absat. Wait lang, ha. Masyadong malayo yung ating ngayawagang kwan, eh. Dali. Wait lang. Sorry. Yun! Ano na, mga absat? Good evening, mga kakabsat! Sinong mga nandyan? Naka-live tayo sa ating channel, both live stream sa Facebook channel at Maestro Paul TV. At syempre dito sa Maestro Paul TV, Facebook, YouTube natin, mga kabsat. Good evening, mga kabsat. Nandyan si Kabsat Makoy, Imbang Rabi, Kuya Paul. Ingat and God bless always. Ingat din, Kabsat Makoy. Demonyo talaga si Paul. Gulit ka agad sa Arto Zalo at ang pamilya Duterte. Nakapaw. Shout out, Kabsat. Shout out. Good evening, Maestro. Liberty Artsay kami daw shoutout. Imbag Gonzala, musta po? Ingat, God bless. Please bring the Thai abo home. Sabi ni Orny God. What tragis. Dito sa Thai, demonyo shoot salot sa Ramaw. Naku po, daming galit, oh. Galit na. Thank you, sir, host. Supporting PBBM. Salute. Ayun, eh. Shoutout sa Kabsat. Ano na? Alam nyo, guys, i-type niya lang yung pangalan ni Pulong Duterte. Trending na trending, guys. Oh, may balita pa 19 minutes ago. Ano sinabi dito?
sa reklamong physical injuries at grave threats. Oh. Ayon po yan kay Prosecutor General Richard Ooh. Padulyon. Batay sa investigation data form na nakuha ng GMA Integrated News sa isang source at kinumpirma Oh. ni Padulyon, nangyari ang insidente alas 3 ng madaling araw noong February 23 Oh. sa isang bar sa Davao City. Inihain ng reklamo ng negosyanteng si Criston John Patria. Batay sa dokumento, ngayong araw itong natanggap ng korte. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Congressman Duterte kaugnay nito, pero wala pa siyang tugon Yun sa lang. ngayon. Tahimik ngayon. Nako po. O, kamusta naman yung mga garapatang vlogger nyo? Ano? Tahimik kayo ngayon? Kaya nyong i-debunk to? Paano nyo ipagtatanggol yung puon nyong si Pulong Duterte? Paano nyo ipagtatanggol yung 51 billion nyo dito? Nako po, mga kapsat. Anong iskandalo na naman to? Nangyari pala ito nung February pa, no? February, March, April, May. 3 months na lumipas, mga kakabsat. Sabi nga nila, no? Walang bahong lumalabas. Ang masagwa, guys, may video. Nako po, walang ligtas. Paano niya ipagtatanggol yung sarili niya dito? No, di ba? Paano na yan? No? Nagkarit ng video, oh, left and right. Oh, saan ka pa? Oh, yan, oh, mayroon pang buong screen. Ito, kalahati. Oh, yan, oh, one-fourth. Ay, one-half. Oh, yan, naku po. Oh, kahit sang, lolo. Anong gagawin niya? Ano pang dala niya? Oh, ito, Davao businessman files complaint versus Paulo Duterte. Nakabaw. Ano na? Dire-diretso, 17 minutes bago. Kan ba to? My God. I hate drugs, sabi. Representative Duterte kinasuhan. Left and right ang kaso. May kaso na nga to kay Trillanes, no? Physical injury and grave threat. Bakit yung grave threat? Kasi nga may video, guys. May video. Kita. Oh, ito pa. Oh, pidapit. Nakapaw. Pero may kumpleto tayo dito eh. Ha? Tumatawa si Tio. Oh, bakit pa? Napagtanggol nyo ba? Oh, yung itong mga DDS na to, na kaya nyo ipagtanggol. Oh, ano pa? Basahin na natin to. Download ko na to eh. Meron akong mas malinaw. Wait lang ah. Teka lang, bakit ako sa inyo mga website? May kopya tayo ng kanyan. Pwede pa nating i-zoom. Pulong. Ano? O yan, palakihin natin para makita nyo. Oh. Shoutout, wait lang. Ito yung isang cellphone ko. Check ko lang kung sino yung tao sa, baka may tao doon sa ating Facebook page. Ito lang check ko lang. Meron. I'm going. Wait lang. Ito yung isang cellphone. Ayan. Shoutout sa mga nanonood dito sa Facebook page ni Maestro Paul TV. Salamat sa mga nag-follow. At syempre dito sa YouTube, sa mga di pa nakakapag-like and subscribe, Diba? Good evening, Intramuros, Manila. Raquel Gutierrez, shoutout kabsat. Si Infinite Stream, oo, nag-file ng DOJ si Christine John Patira Moreno. Ba, kilala ni kabsat Infinite? O ba, buti ka pa, kilala mo Wala. O to, basahin natin to. Yung kay Moreno, binabara. Malaya at kusang loob na salaysay. Oy, mayroon pala siyang affidavit ni Christine John Patria E. Moreno dito sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group na ibinigay sa pagsisiyasat ni Pat V. Zion. Pagura ngayong ika-9 ng 9:30 p.m. ng April 26. So, last week lang yan, mga kapsat. Friday ata yan, hindi ako nagkakamali. So, okay. All good tayo sa Facebook page. Ayan. Ito, hindi ko nakikita yung Wait lang Pasukan ko lang yung YouTube natin mga kapsat para makikita ko yung mga comment nyo kasi alam ko mas marami tayong viewers dito sa YouTube mga kapsat. Ayan, huling-huli. Naku po.
Paktay, paano nila na ididepensahan to? Ba, mga kapsat? Hirap na hirap sila to, sigurado. Wala din ang magagawa. May ebidensya, left and right. Naku po, hindi na may tatago yan. Diba? Paktay talaga. Oh, yan. Shout. Brenda Bardon, may kalawang shoutout, madam. Ika 48 likes. Salamat po, madam. Oh, sa Michael Pangan, Kabsat. Ayan si Michael Pangan. Rebecca Pulgo, shoutout. Sino pa? Raquel Gutierrez. Sino pa ba? Oh, magparamdam lang kayo na baka gusto niyo mong kano, baka sabihin niyo ano, matapang si Pulong kasi sa Davao, sabi ni Emmanuel Evite. Yun lang. Yun lang. Hanggang doon lang pala yung tapang niya. No? Eh, syempre, Duterte yan di ba? Ito yung magagawa dyan. Pero ito, mga kabsat, wala rin siya magagawa dito. O siya. Punta na natin to. Yung file. O, ito, mga kabsat. Ito yung binabasa ko kanina. Baka di nyo nakita, mga kabsat, no? O, ito. Mga tanong at sagot. Sabi ni Kwan dito. Tanong, pwede mo bang sabihin ang iyong buong pangalan at iba pang pagkakakilanlan? Ayan. Babasa nyo ba? Alam. Parang di gumagalaw. Or delete tong video. Delete tong video. Ano ba yan? Ayan. Okay na tayo. Okay na, mga kabsat. Okay na tayo. Larga tayo. O, ito. Sabi dito, pwede mo bang sabihin ang iyong buong pangalan at iba pang pagkakilala? Sagot, ako po si Cristone John Patria Moreno, 37 years old na gulang, isang businessman at kasalukuyang nakatira sa 604 Sapphire, San Juan, Pagdaan, Davao City. Bakit nandito kayo sa aming tanggapan at nagbigay ka ng iyong malaya at kusang loob na salaysay? Sagot naman niya, nandito po ako sa inyong tanggapan para magsampa ng kakaukulang reklamo laban sa taong nanakit at tangkang OMG, Ay, pagtangkang bawal kasi sabihin yung ganitong word dito sa YouTube Hala, hala. Nako po, Pulong. Paano ba yan? Maaari mo bang sabihin kung sino at ano ang pangalan ng taong iyon? Opo, siya po si Sir Paolo Pulong Zimmerman Duterte, nasa hustong gulang. Edad, lalaki, kasalukuyang congressman ng unang distrito ng siyudad ng Davao. Paano mo naman nasabi na nanakit sa iyo ay si Paolo Duterte? Sagot, kilala ko po siya dahil isa siya sa mga ma-impluwensyang tao sa Davao. Hindi lang yun. May video talaga. Kitang-kita sa video, di ba? Shoutout sa 70 viewers. Sa mga di pa nag-like, like and subscribe, mabsat. Paano mo nakilala si Paolo Pulong Duterte? Paano kayo nakakilala? Itong sagot niya, mabsat. Mas lalo ko po siyang nakilala dahil kay Charlie Tan. Sino itong Charlie Tan na to? Na business partner niya. Business partner pala niya. Kapag tinatawag ako ni Charlie Tan na magdala ng magdala daw ng babae. Bakit? Anong klaseng babae? Bakit ba? Ano ba meron magdadala ng babae? At nagkataon nandun si Paolo Duterte. Yun daw. Magbibigay daw ng magdadala ng babae kay Charlie Tan. Nagkataon, nandun daw si Pulong, mga kakabsat. Hala. Kailan at saan ang unang pagkikita niyo ni Pulong Duterte? Noong 2024 pa. Una naming pagkikita ni Paolo Duterte noong tinawagan ako ni Charlie Tan na nagdala ako ng 6. 6? Ay, grabe. Ang dami naman. At kanyang sa ET Bar. Anong ET Bar? Baka yun ang pangalan ng bar niya, no? ET Bar. Ecoland sa Davao City, na kung saan ito ay pagmamay-ari ni Charlie Tan na bar. At doon ay nag-inuman kami ni Charlie Tan at pinakilala niya ako kay
Paulo Duterte at marami na ding beses kami nagsama ni Charlie Tan at Paulo. Ay, mataw talagang kon sila. Close na sila. Maraming beses na daw Maraming beses. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi maraming beses, mga kakabsat. Gaano kadalas mo kausap si Paulo Duterte? Ang sagot nito. Every time natatawag ako kay Charlie Tan, doon kami nag-uusap ni Paulo Duterte. At lagi niya sa akin sinasabi na palapitan mo sa akin, Oy! Nawala. Saan napunta? Bakit naging si Bongbong Marcos yung ating dali? Bakit naging alyansa to? Ayun, tumalon. Sorry. Nako po, tumalon sa alyansa. Ano ba yan? What's siya? Balik tayo. Pinipilit ako sa akin ng babae na ito. Si Charlie Tan po ay isang businessman. At siya rin ay may nagmamay-ari ng ET Bar, Ecoland Davao City, kung saan doon kami unang nakita ni Paulo Duterte. Kailan at saan kayo unang nakita ni Charlie Tan? Noong 2019 pa kami nagkakilala ni Charlie Tan. Ang una naming pagkikita dahil tumawag sa akin ang kaibigan ko na si Charlie Tan ay naghahanap ng babae. Dinadalhan ko siya doon sa kanyang bahay sa Woods Ridge Subdivision, Davao. Oh. At para saan naman yung mga babaeng dinadala mo sa kanya? Para po maging ka-table nila habang nag-iinuman at kanilang kata. Ha? Ano daw? Oh my goodness. Really? Okay na magsabi ng mga bisat. Nako po. O to, binabasa ko lang yung statement niya guys dito ha. Paano mo nakilala si Charlie Tan? Pinakilala po sa akin ng aking kaibigan kaya dun siya naging magkaibigan kami ni Charlie Tan. 11 na. Next page. Ay, bakit parang tumalon? 11. Asan yung 12 page? Bakit wala yung ika-12? 12. Number 18 na to. Na shortcut Bakit niya Pero anyway, medyo mahaba pa tayo, no? Alam. Mukhang kulang ng isang page to kasi last page na ito at tapos meron siyang puncher. Legit to. May pirma May pirma. Tapos may puncher hole. Nakabaw. My goodness, mga kabsat. Hala. Nasaktan ka ni Paulo Duterte? Ay, wait lang. Tagiliran at doon ay pinagmumura niya ako ng ulit na pinagbantaan na Papa, kita at hini-headbutt niya ako sa ulo ng maraming beses at ako ay humihingi sa kanya ng patawad kung ano man ang nagawa kong mali sa kanya. Ngunit patuloy pa rin siya sa pag-headbutt sa aking ulo na inuundayan niya ulit ng kutsilyo. At nang makita ng bodyguard niya na may CCTV ay agad pinapatay niya ang CCTV ng lugar at doon niya ako na corner. Halos 2 oras niya akong sinaktan. Ay, grabe naman yan, 2 oras. Pau-pau naman, oo. Sinaktan niya ako sa loob ng bar. Suntok, sampal, tadyak ang aking inabot kay Paulo Duterte. Dahil sa galit niya sa akin, mga pasado 5:00 na ng umaga, nang inabutan niya ako ng pera, 1,000 kada suntok, sampal, or sipa. Ha? Teka lang. Inaabutan niya ako ng pera, 1,000 kada suntok. So pag sinuntok siya, may 1,000. Pag sinampal, 1,000 ulit. Pag sinipa siya, 1,000. Matapos ang nangyari ay umalis na siya sa bar at bumalik sa may Woodridge para doon nakabaw! Ano daw? Makipag! Basahin nyo na yan. Alam nyo, sa isang kinuha niyang babae sa akin. Ay, di ba may asawa to si Pulong? Mahabsat. Nalaman ko na ito ay nagsabi siya na ako ang magbabayad ng pera sa Ay, grabe niyang babae. At kung di ko daw bayaran ang babae, ay ako raw ang kanyang
Siya daw ay kanyang, kapag hindi daw niya binayaran yung babae, siya ay at hahantingin. Grabe naman yan. Noong nasaktan ka ni Paolo Duterte, ikaw ba ay sumangguni sa kahit saan mang ospital upang mabigyan ng medical certificate para gamiting laban sa kanya? Ang sagot niya, wala po, hindi ko po iniisip na magpa-medical dahil sa sobrang takot na baka po ako ay balikan niya. At sigurado ako na pag nalaman niya na gumagawa ako ng legal na hakbang para kasuhan siya, ay alam kong may masamang mangyayari sa akin, pati na din sa aking pamilya. Naku po. Bakit mo sinasabing siguradong may nangyari sa iyong masama at inyong pamilya kung gagawa ka ng hakbang sa legal na laban sa kanya? Dahil po ma-impluwensya ang kanyang pamilya doon sa Davao City. Kaya po hindi na po ako gumawa ng aksyon para kalabanin siya. Kung ganon, anong ebidensya ang meron ka upang mapatunayan mo, imbestigan na ito, na ikaw ay tunay na sinaktan ni Pulong? Alam ko po habang sinasaktan niya ako, hini-headbutt niya, inuundayan ng kutsilyo, ay may CCTV po doon sa Hersey Bar. Hersey Bar. Paano mo naman napatunayan na may CCTV talaga doon? Kaya ko po patunayan na may CCTV ang Hersey Bar dahil madalas po akong magpunta sa bar. Ooh. Bago tayo magpatuloy at nais ko din ipaalam sa iyo na itong gagawin mong salaysay ay magiging public record. Naku, ito na nga, public record. Kitang-kitaan, binabasa na natin. O maaring basihan sa ebidensya laban sa pabor sa iyo kung sakaling may paglilitis sa ating hukuman. Ito ay maintindihan mo. Opo. Number 23. Pansamantala ay wala mo na akong nais na itanong sa iyo. Meron ka pa bang nais idagdag, tanggalin o palitan sa iyong salaysay? Sa ngayon ay wala na po, at kung may karagdagan man po na hindi ko nasabi dito sa aking sinumpaang salaysay, ay handa ko pong sabihin sa anumang hukuman. Ikaw ba ay tinakot, pinangakuan o binigyan ng pabuya sa paghahayag mo ng salaysay na ito? Hindi po. Nalagdaan mo rin ba itong bilang patunay na lahat ng iyong sinabi ay pawang katotohanan lamang? Opo. Yan, no? Yan, permado, guys. Sino to? Administrative officer. Ito, subscribe and sworn. Nako po, kailan to? May 2. Ngayon! 2025. Ayan May 2, 2025. Ngayon to pinirma niya Naku po! Paano na yan? Pulong! Tingnan natin. Dapat bang managot si Pulong sa ginawa niya? Dapat lang. 92% out of 111 votes. Hindi. Bobo kasi kami mga DDS. 8%. Kita nyo, meron talaga mga panatikong DDS, no? Na nabobo hanggang ngayon. Bobo talaga kayo mga panatiko. Diba? Nako po. Good evening po sa lahat. Good evening. Na managot din po si Pulong. God bless. Problemado silang lahat. Silang magkakapatid. Lahat sila may problema. Nako po. Paano na yan, Pulong? Paano na yan? Nako po. Refresh lang ako Ilan na yung like natin? Guys, sa 100 plus, 107. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, baka naman 79 likers, no? Pabuti naman natin ang 100 yung like natin. Baka naman, sa hindi pa nagla-like dyan, like and subscribe tayo, mga kakabsat. Alright? Tuloy natin to. Ito na, mga kabsat. So nakita natin yung kanyang affidavit. Sworn affidavit, mga kapsat. Dito si Cristone. Balik tayo dito. Naku po. Kinasuhan ng physical injuries. Pero mo? Ay, grabe.
Oh, ito yung video, oh. Oh, ayun, oh, ayun, oh. Oh, oh. Naku ba? Dali nga. Liitan ko nga lang. Baka makan tayo. Bawal kasi pakita to, eh. Dali, ah. Yan. Liitan lang natin. Baka sakaling maliit lang na copyright. O kaya, kaso violation to, guys. Ibang Rabi, Mikap, musta na po? Ingat and God bless po always. Sabi naman ni Kabsat Makoy. Hi po, Channel Paris. Shout out. Ayun, oh. Shout out din sa ating Kabsat, Ryan Iconese. Shout out, Kabsat. Good evening po sa lahat. Dapat managot din yung si Pulong. God bless us all. Ayun eh. Sabi ni Kabsat Mila Jugo. Diba, Kabsat? Nako ba? Nako po, grabe naman. Oh, CCTV. Ito kasi naka-zoom eh. Oh, wala ba yung mas maliit lang? May yung maliit lang, huwag masyadong malaki. Ito to, pwede rin to. Ito, maliit na to, sigurado. Kita nyo ba? Sobrang liit. Ayan oh. Ay, grabe. Pumasok si Pulong. Actually, meron pang isa eh. Dali ah. Wait. Tingnan ko nga to. Kay Kabsat. Go Philippines. May Pinos si Kabsat. Doon muna tayo sa Pinos si Kabsat. Joe. Ito. Congressman Duterte. Congressman Duterte faces complaint of physical assault, grave threats. Davao City, Paulo Duterte is shown with some unidentified male and female companion. Naku, Pulong, paano to? 3 minutes to. Ano to? CCTV, full video ni Pulong Duterte, nag-war na. Paktay na. Pagdating ko. May sounds pa eh. O as he threatened to poke him with a knife and headbutt him several times. Nakabaw. Ano to? Ano call on him to? Ba't may soundtrack to? Naku pa. Masyadong kanto ah. So Leonardo Ansag, shout out. Ano? Meron ako 1.30. Ito nga 3 minutes to, full video to eh. Oto. O videos provided as evidence before the DOJ. Aba, napunta na pa sa DOJ to. Okay. O ito na si Pulong. Ayun na, bine-blurred yung siguro yun na yung yung pantusok. Oy! Kilala nyo ba yan? Kilala nyo ba yan, mga absat, yung mukhang yan? Nakabaw, kilala nyo ba? Malamang, kilala nyo kung sino yan. Mga kakabsat. Yung ganyan mukha, palakihan natin. Ayan, oh. Namumukha nyo ba? Hindi. AI yan. Paktay. Nakababa na siya, mga kakabsat. Liitan na natin. Okay, pasok. Ayun, pumunta na siya dito. Pinunta niya. Eto na yun, mga kakabsat. This is it! O yun tino. Oops! Ayun blinerd na lang kasi yung hawak niya, naku po. Bueno, parang sorry po sir. Parang ganun siguro nasabi niya dito Ayun nakikita mo nagmamakaawa na siya dito Naku po. O yun
Nako, yan na. Ala. Ay, grabe. Suspend pa tong video to, mga kabsat. Nako po. Napanood yun na ba to? My goodness. OMG. Ayun o. Inuntog yung ulo. Pangalawa, inuntog ulit. Siguro matigas na ulo ni Pulong, no. Inuuntog niya yung ulo niya, matigas eh. Dalawang balikan natin. Diba? Oh. Yan. Tingnan niyo ha, pagmasdan niya yung ulo ni Basti tuloy, ni Pulong. Isa. Dalawa. Naku po, matigas nga yung ulo nito, guys. Naku po. Ano yan? Oh! May ginanon. Pero may hawak yan, guys, ha? May hawak yan na patalim. Pero nakita ko, yung uncut, may mga video dyan na eh. Hindi naman yung may tusok talaga. Binaligtad niya eh. Pero, biro mo? Ay, grabe, mga kabsat. Paano na, mga garapata? Oh, mga vloggers nyo, di ba? Oh, asan na yung mga yung mga kaibigan natin dyan, kung kaibigan pa natin. Oh, kaya nyo i-debunk to? Paano yung pagtatanggol yung poon nyo? Kitang-kita sa video. Oh, 2 beses pa. Hindi lang isa. Balik, isa pa nga. Back. Ginanon, 2. Oh, bilangin natin. Yan na. Isa. Oh. Yan na. Naku po. Ay, grabe. The Manila Times pala to. Tragis na Manila Times to. Ay, grabe. Naku po. Oh, mga kabsat, paano na yan? Balik tayo kay Pulong. Pulong Duterte. Tupunin natin. Ba't kasi may soundtrack na ganun yun, kabsat? Ha? Ayun, bakit dito walang Bakit dito walang, ay shucks, walang blurred dito ah. Wag tay na. Maestro, ano po 'yan? Bakit nagagalit si Pulong? Sabi kasi dito, doon sa binasa ko kanina, basahin niyo na lang. May mga babae daw. Mutragis. Ito kasi parang lumalabas na siya yung bugaw kuno ha. Nakalagay doon, daw. Magkano ba yung usapan dito? Wala kasi yung Teka lang ha. May presyo kasi biglang wala yung number 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 na items nawawala. Tumalon tayo sa 18 kanina eh. O nga no, bakit kaya wala yung nun? Oh, number 11 yung last na binasa ko, tapos biglang number 18. Wala na yung 12, 13, 14, 15, 16, 17, at 6. Nandun ata yung Andali nga lang. Wait lang. Tingnan nga natin kung baka mayroon tayong makita dito na affidavit na iba pa. Ito pala 12. Yun! Huli ka balbon, meron. Sige. Download ko nga to. Download ko ito. Meron pala nung wala Ito Meron, may hindi ako nabasa. Ito, para masagot natin yan. Alam ko merong presyo Naikon lang sa akin yung presyo pero mas okay yung sigurado tayo. No?
Doon tayo sa sigurado, mga kapsat. Ito. Ano natin? Okay, number 13. Balik tayo. Nabanggit mo na may nangyaring pananakit sa'yo, saan at kailan naman ito nangyari. Ito po ay nangyari bandang 3 ng umaga noong February 23, 2025 sa loob ng bar to na matatagpuan sa blank-blank. Ano naman ang naging dahilan niya kung bakit kanya sinaktan? Hindi ko po alam. Nagulat na lang ako at ginugulpinan niya ako. Headbutt habang pinagmumura at pinagbabantaan at papa. Nako po, kita. Minura pa ako ng ganito. Kung kayo na magbasa dyan. At inundayan at ng saksak inundayan ng saksak ang kutsilyo at sabing PI daw, PI mo nang gigigil talaga ako sa'yo. Papa, ang basahin nyo na yan, papatukan daw niya sa kadahilinang nasobrahan po ang pag-inom si Paulo Duterte at siya ay nalasing. Uy, ganun pala pag nalalasing si Pau Pau. Paano mo naman nasabi na sobrang siya sa pag-inom? Dahil po nakita ko na madami na po silang nainom na alak. Maaari ba bang sila ang buong pangyayari? Opo, noong February 23, 2025, mga alas 7 ng gabi, tinawag ako ni isang partner ni Paolo. Ito yung si Tad, di ba? Paolo Pulong, Zimmerman Duterte, business partner. Ano ang kanyang rason sa pagtawag sa iyo? Sinabihan niya ako na pumunta daw ako sa kanila bahay at magsama rin daw ako ng 6 na babae. 6 na babae daw. Ito yung dahilan malamang, galit na galit. Pinakamaganda at bata na meron ako dahil pupunta daw doon si Paulo Duterte. Oy, gravity. Ibang revelasyon to. Paano nyo ididibang to? Mga kamote kayo. Mga garapata. Ano ang sumunod na nangyari? Alas 8 ng gabi na kami nakarating sa bahay ni kasama ang 3 babae na aking kasama. At doon talagang bugaw to, mga kabsa. Kasama niya yung 3 babae daw. Doon na namin naabutan si Paulo Duterte na nag-aantay. Makalipas ng 20 to 30 minutes ay may sumunod pang 2 babae. Nag-inuman kami sa bahay. Ako yung 5 babae na kasama ko. Si Paulo Duterte at isa niyang tauhan na at iba pang Chinese nationals. Chinese national? Mga kasama niya, Chinese national talaga? Sa tingin ko ay kanilang kaibigan. Inabot kami ng alas 12 ng hating gabi ng February 23, 22 at ako ay kinausap ni yung tao. Sinabihan niya ako na samahan ko muna si Paulo Duterte na at hindi siya makakasama sa kadahilan ng magsusundo pa siya rin siya ng kanyang anak. Maya't maya ay nilapitan na ako ni Paulo Duterte at sinabi na samahan ko muna daw siya mag-bar. Nag-bar daw sila. Niya rin at 2 sa aking kasamahang babae na wait lang. Samahan niya ako mag-bar sa alam na natin to, nabanggit na kanina at bigyan niya ako ng 18,000 bilang tip. Wow! Ang laki mag-tip ni Pulong. Sa bagay, yung 51 billion nasa napunta yung 51 billion, di ba mga kabsat? Nako pa, 18,000 bilang tip. Yan ang tip, 18,000 tip. Di ba mga garapatang, DDS. Paano nyo ididibang to? Nako po. Ano na? Tapos binigyan niya rin yung 2 sa aking kasamang babae ng tagpa 5,000. Tagpa 5,000 babae. At sinabi niya na kung kulang ay ibibigay niya ang pagkatapos namin mag-bar. Tig 13,000.
Tag 13,000. Bawat isa ang ibigay niya sa mga babae na makasama ko. Matapos ng 20 to 30 minuto ay umalis na kami papuntang sa bar na yon. Inabot na kami ng alas 2 o'clock ng umaga. Tinawag niya ako at sinabing bigyan ko daw ang kanyang mga bodyguard ng 3 babae. Oo, pati bodyguard. Ay, ang generous naman ni Pulong. Oh, at nabigyan ko ng 2 bodyguard niya at isang driver pa. Ay, grabe. Infinite, iba to. Infinite, iba to. Oh, makalipas ang 1 oras, ay bumalik na sila sa bar at nagtanong si Paolo Duterte kung ilang bodyguard ang sumama kasama ang mga babae. Nalaman niya na may isang bodyguard niya ang hindi nakasamang lumabas. Hindi nakasama yung isa. So, kailangan kumpleto. Hindi pwedeng lugi yung isa. Kailangan lahat sama-sama. Magkakaibigan. Sa galit niya, ito na. Sa galit niya ay sinabi niya na buti pa yung driver nakaisa sa mga babae. Yung bodyguard niya mismo hindi nakakuha ng babae. Bakit naman kasi hindi nakakuha ng babae yung bodyguard? Kasalanan mo to eh. Matapos noon ay binayaran niya ang 3 babae. Ngunit yung pang-4 na babae na hindi naman nailabas ay binigyan niya ng 1,000 lamang. Siyempre, walang ginawa yung isang babae. So, 1,000 tip lang. Yung iba, siguro, 5,000 ngayon. Sinabi dito, 5,000, di ba? Matapos noon ay binayaran niya ang 3 babae. Ngunit yung pang-4 na babae ay hindi naman nailabas ay binigyan niya ng 1,000 lamang. Natanong ng babae kung bakit ganun lamang ang bigay sa kanya at doon siya nagad. Nagets ko na. Siguro nagreklamo yung babae. Bakit 1,000 lang yung binigay mo sa akin? Magkakasama kami, 5 kaming babae. Bakit sila iba? Bakit ako 1,000? Syempre hindi ka nga daw na kon eh. 'Di ba? Kung ano man 'yan. Dahil sa galit at kalasingan ni Paolo Duterte ay ako ang nakita niyang pagbuhusan ng galit. Mula sa second floor ng bar na aming pinestuhan ay minura-mura niya ako at tinulak-tulak pababa ng hagdan. Sinubukan ko po umalis ng bar, ngunit hinarang ako ng mga bodyguard ni Paolo sa first floor at sinabihan na isarado ang pintuan. Inundayan niya ako ng saksak gamit ang kutsilyo. Yun na yun. Nako po. Yun na yun. Ito na yung katuloy niya. Oo, ito na yun. Yung binabasa ko kanina. Buti pa to yung original. Walang bura-bura dito. Talagang original. At may puncher. Legit. Paano yan, mga garapatang DDS? Paano yan? Bato. May puncher. Paano yan? May puncher eh. Paano ba yan, Kabsat Makoy? May puncher hole. So, legit to. Kulang pala ng isa, sabi ni Kabsat Infinite. Papa Paul, shoutout Kabsat. Hello, Maestro Paul. May kalam shoutout Kabsat. Mga babae, grabe. Ang congressman para sa bayan, inuumaga sa bar. Ayun lang. Yan. Only in Davao, di ba? Bato, legit nga. May puncher hole eh. Legit to. Kanto, sinalaysay talaga to. Sworn statement. Diba? Yup, may puncher. Kaya legit. Tama, Egyok. Legit yan. Naku ba? Ano? My God, G. Paano na? Legit ba? OMG. Ayan na, Mabsat. At least nakuha na natin yung story. Kasi kanina, hindi ko masagot yung mga tanong nyo. Ito yung nawawalang kan. Ito yung nawawalang pyesa na nagpakita na. Ito, ito yung isang page. May isang page na nawawala. So, balit yung iba nabubura. Yung may nabubura dito, burado. Binura, bura. Pero very obvious kasi nga, yung
yung papel natin kanina, kompleto, walang bura-bura. Oh, tragis, naloko na. Naloko na, mga kakabsat. Di ba? O, ano masasabi niyo, mga kakabsat? Ano na? Pulong. Paano ka dedepensahan? Ay, bakit Ben? Wag mo palakay mo si Benor Abalos, mga to. Ano na, ay ayan na, sabi ng mga taong tangang bobong mga didilis bulagas. Patay tayo. Oh, paano na yan? May CCTV, may video eh. Ha? Paano yan? Paano kayo pagtatanggol? Di ba, Sir Leonardo Ansag? Paano siya? Tunay yan, may puncture hole, sabi ni Bato. Legit nga. Legit na legit, may puncture hole. Oh, yan oh. Legit yung puncture hole. Oh, yan oh. 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 Oh, may butas. Oh. Oh. Legit. Oh, yan oh, dalawang butas. Oh. Tako, hindi lang yun. May pirma pa. Oh, may pirma. May pirma. Yan oh. Kahit saan mo ka pumunta, may pirma. Ano pa? Pati yung pirma, binura mo pero pinakita ko na. Tragis. Mahihirapan silang ikwento. Dapat bang managot si Pulong sa ginawa niya? Dapat lang. Hindi, bobo kasi kami hindi. So kita inabi niyo, mga bobo talaga kayo. Kita nyo? Mga panatiko talaga kayo. Ano na? My God. Tapusin na natin in 5, 4, 3, 2, and 1. Yung poll natin. Sunog! Sunog na sunog sa poll, Dapat bang managot si Pulong Duterte sa ginawa niya? Dapat lang, 93% ang nagsabing hindi. Bobo kasi kami, 6% out of 152 votes, mga kapsat. Tragis. Kaya bang nang yupak, alisan mo ng bodyguard yan. Paglakarin mo ng si Pulong sa kalsada, sigurado ko duwag yan. Takot mag-isa. Tragis. Naku po, Sir Leonardo, paano yan? Biro mo, 5 babae, 6. Tapos, ang tip niya doon sa Bugaw, 18,000. Di wow! Grabe, Asan yung mga presyong yan? Balikan nga natin yun. Asan yung presyo-presyo? Binasan natin. Meron yun. Ito totoo. Yan, bibigyan niya ako ng 18,000 bilang tip. Yan, Tip. Tip-tipan nyo. Sige, tingnan nyo. Pagmasdan nyo. 18,000 yung tip. May kasama daw siyang 2 sa aking kasama na babae na tig 5,000 at sinabi niyang bawat isa bibigyan niya ng mga babae at kasama. Matapos ng 20-30 minutes, inabot ng 2 o'clock, tinawag niya ako at sinabing bigyan ng 2 kasama niyang bodyguard at 3 babae. Naku po, ganun na lang pala yun. Ay, tayo nito. Paano mo malulusutan to? Pau. Tapos, ang dami mong pang nasabi, no? Nilusog na yung di ba? CIDG, tsaka PNP. Hindi ko papayagan. Tapos biglang ganito. May ito, ganito ang magiging balita. Hala ka. Mayaman talaga, Chi. 51 billion di ba? Saan ka pa? Naku po, walang ligtas talaga to. Di ba? Sa mga hindi pa nagla-like and subscribe dyan, like and subscribe naman, mga kapsat. Baka nakakalimutan nyo mag-like. Wala pong bayad yan. Ilan na like natin? Ilan na like natin? So, Leonardo, ilan na like natin? 113. Baka naman, mga kapsat, sa mga hindi pa nagla-like dyan, like and subscribe po tayo. Naku po.